Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel Alejandra. Ito po ang aking daily devotion para sa June 17, 2024. Ngayon po, sa nakaraang linggo, natapos na ang ating tema patungkol sa trusting in God while in times of waiting. Ngayong linggo naman ay meron tayong panibagong tema. At nagagalang itong trusting God in financial matters. Ang ating mga materialistic na belongings. Ang focus po natin sa ngayong araw ay mula sa verse ng Matthew chapter 6 verse 33 na nagsasabing, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinasabi po dito na lahat po ng biyaya, lahat po ng kagustuhan natin, bibigay ng Panginoon. Pero, merong prerequisite, meron po itong qualifications, requirements na inilahad sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito na, "But seek first His kingdom and His righteousness." So, kinakailangan po nating hanapin or gustuhin ang kanyang kaharian. Bigyan po natin ito ng halaga at importansya sa ating buhay. Let us expand His territory. At sasakupin po ni Kristo ang lahat ng may koneksyon sa atin at sa ating buhay. Mahihinuha po sa verse na ito ang mga teaching points na nabanggit ni Pastor Russell. Una dito ay, "The seekers of the kingdom advance the territory of the king." So kapag daw po tayo ay isa sa mga faithful na tunay na nagsisik sa kingdom ng ating Panginoon, ang magiging resulta po nito ay ang pag-expand ng teritoryo ng ating Diyos. Ito po yung paglaganap ng kanyang sakop mula po sa ating mga trabaho, sa ating mga pamilya, sa ating kaibigan. Lahat po ng may koneksyon sa ating buhay, tayo po ang magiging landas upang lumaganap ang kaalaman para sa ating Panginoon. Pangalawa po is, "The saints of the kingdom live by the standards of the king." Meron pong specific na meaning ang saints pagdating sa Bible. May hinuha po natin ito pagdating sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. "To the church of God that is in Corinth, to those who sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours." Sinasabi po dito na yung mga saints daw po is yung mga tinatawag nating tao na nagko-call upon the name of Lord Jesus Christ sa kahit saang lugar po. So masasabi po nito na kapag saint ka daw po, tinuturing kang saint of the kingdom of God, dapat daw po yung standards natin, yung way of living natin is aligned or ayon sa ating Panginoon. Hindi po dapat tayo lumalayo sa kanyang kagustuhan at kanyang plano. Pangatlo po, "The servants of the kingdom are fully funded by the king." Hindi po dapat tayo umaasa sa kung ano-ano man. Ang inaasahan lang po natin sa mga biyaya dapat ay ang ating Panginoon. Tulad nga po ng paglilingkod natin sa ating mga boss, sa mga kanya-kanya nating trabaho, dapat pong paglingkuran natin na faithfully ang ating Panginoon upang tayo'y sweldohan niya o kaya'y biyayaan niya ng ating mga kagustuhan. Ma-apply naman po natin itong mga teaching points na to by, una, stop worrying about our needs. Hindi na po natin kailangang pagnilayan pa kung saan tayo kukuha ng ating mga pangangailangan dahil nandito po ang ating Panginoon upang i-provide sa atin yon. Sabi nga po kahapon, God will give us our needs. Lahat po ng ating mga pangangailangan, ang ating kakanin sa araw-araw, ang ating mga damit, ang ating tirahan, ay siyang ipagkakaloob ng Panginoon. Kinakailangan lang po nating maging faithful sa Kanya. Pangalawa po is we should seek God's kingdom and righteousness. Sa araw-araw po nating buhay, kinakailangan pong gumawa tayo ng aksyon or ng step towards God's kingdom and righteousness. Sa kada action po na ginagawa natin, sa lahat ng decisions na ating tinitik, kinakailangan pong isaalang-alang natin ng Panginoon. Pangatlo po is serve as a good manager of God's wealth. Meron po mga pagkakataong tinetesting tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga biyaya. Inaalam niya po kung paano natin i-handle yung mga kanyang biyayang binibigay. Maaring financial or materialistic,
inaalam niya po kung karapat dapat tayong humawak ng kanyang mga pagpapala. Therefore, we should be good manager of God's wealth. Lahat po ng kanyang mga biyaya, isaalang-alang natin sa ating mga actions. Para naman po sa discussion, what should we do first before claiming Matthew chapter 6:33 as God's promise to us? So, kinakailangan pong tuparin muna natin ang ating mga qualifications. Kinakailangan pong maging tunay tayo sa paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon sa lahat ng oras ng ating buhay. Muli, ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa June 17, 2024. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat and give glory to God.